Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So mga kababayan, ang pag-uusapan pa rin natin ay itong mainit na usapin sa pagkakasuspinde sa SMNI o yung Suwarasag kasi sila ang may-ari ng franchise operating in the business name of SMNI. No, yung daw pag-aari ng inyong appointed son of God. Pero tinatawag ko po siyang disappointing son of God. Stop ka muna, SMNI. Tayo naman ang magsasabing, stop! For 30 days lang naman, kayo naman. Pero bago ang lahat, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. May God bless you all. So, eto nga po, no, after na magbigay po ng order ang National Telecommunication Commission ng 30-day suspension sa Suwarasag, no, mukhang may mga ilang senador na nagbigay ng kanilang pagka-disgusto o defending the SMNI. No? Isa lang naman ang ano nila dyan eh. Lagi na lang. Yung lagi rin ginagamit ng mga makakaliwang grupo. Malayang pagpapahayag. Inyong sinusupil ang aming karapatang pagpapahayag. Binabiolate nyo ang aming constitutional rights. Karapatan namin ay binabaliwala ninyo. No? Pinapatay ninyo ang mga karapatan ng mga gusto lamang maglabas ng kanilang mga saluubin, curtailing the freedom of the press, curtailing the freedom of speech, curtailing whatever freedom what we have. Hindi po tayo diktador. Malayang demokrasya po ang ating bansa. Ganun po ang mga sigaw ng mga makakaliwang grupo. Ngayon, kinuha yan ng SMNI at ng kanilang mga supporter. So therefore, anong pinagkaiba ninyo doon sa grupong nais nyong pabagsakin? Mukhang kayo ang pababagsakin. Nasaan ang power ng inyong appointed son of God? Diba? Now, maramdaman nyo yung naramdaman ng isang network station dati na inyong pinagtawanan, na inyong kinutya. You are now in their shoes. So what is the feeling? 'Di ba? Yung feeling na sinasabing pinipersecute kami kasi binabatikos namin si Martin. Ano na bang ginawa sa inyo ng Speaker of the House? Despite of those ridicules, despite of those malicious attacks without basis, no? At ginagamit nyo anumang salita na bitawan ng inyong mga puon tulad ng mga Duterte, si Tamilmil at si Digong. Tulad ng sinasabi ko, hindi nga masabi ni Tamilmil kung sino yung may imong ambisyon. Diba? Sinabihan niya na lang ng tambaloslos, o sino yun? Kung matapang siya tulad ng pinoproject ninyo sa amin na siya po ay nanapak ng isang sheriff doon sa bayan nilang Davao City, bakit hindi niya mapangalanan ngayon kung sino sinasabi niyang may ambisyon na may isang tambaloslos na kinuha, tinwist ng kanyang mga followers at mga kulto? Tapos yung tatay niya lumabas sa kanyang show dahil gustong ipaghiganti yung anak niya dahil hindi binigyan ng CIF. Sinabing rotten institution ang House of Representatives. Ano lang ginawa ng House? Malinis po kami. Anong sabi ng mga supporters, defenders sila? Open the books, open the books. Ba't di kayo pumunta sa COA? Nandun naman. At kung may na-find out kayong irregularities nila, bakit hindi kayo magdemanda? Isumbong nyo sa ombudsman o sa Sandigang Bayan. Kung sino man sila. Wala. Nanatiling tahimik. Parehong naging tamilmil ang mag-amang Duterte. Nakita nyo? Ipinaglalaban nyo yung mga tamilmil na tinuturing yung mga malalakas. Malakas lang magbunganga. Mga kababayan. O ngayon,
Kasalanan nyo yan. Because you enabled those two freaking morons, no? At mga demonyo na mamayagpag, no? At ginamit kayo. Hanggang ngayon sa ginagamit kayo, pinagtatanggol ninyo. Gumawa na nga ng mali, pero pinagtatanggol nyo pa. Di ba? Hindi po yung sinasabi ang kampihan mo ang makasalanan. Tanging Diyos lang po ang makakagawa nun. Pero ang kasalanan dapat ituwid. Dapat humingi ng tawad. Di po ba? Bago patawarin. Pero anong ginagawa ng SMNI? Lalo na yung may-ari, pastor pa man din. Imbis na sabihan ng tama, dapat gumawa kayo ng tama, hindi. He enabled him. Yung kanyang poong si Duterte, di ba, ginawan pa nila ng show? Kung mabuti siyang kaibigan, mabuti siyang spiritual leader, ba't sinabihan niya lang si Duterte? Wag na, mamahinga na lang tayo. Enjoy our life. Tapos ka naman na sa panunungkulan. Let your legacy live. Na ikaw ang isang presidente na gumiba sa oligarko. Ito na ang ipepersonify natin sa inyo. Hindi Di ba? Iba yung in-advise. Lalo pa niyang ginulo. Instead na nation building, ginulo ninyo. Nation dividing po kayo because of these two. Son of what? Son of the bee. Diba? Son of Beelzebub. Hindi po son of bitches. Son of Beelzebub. O ngayon, yung tinuturing yung ate ng bayan, hindi ko na po siya tatawaging ate ng bayan. Ate ng mga biats. Diba? Ate ng mapagtakwil. Kasi sabihan mo ba naman, kung napipili lang ang kamag-anak? Di ba? O ngayon, sinabi niyang kahit mag-isa na lang siyang magdepensa kay Duterte. O yan. O ito ngayon, meron po siyang statement, mga kababayan, na kung saan kine-question niya yung pagbibigay ng suspension ng NTC sa SMNI o sa Suarasag. 30-day suspension. O, ito po sabi niya, ayan o, quote card niya. Sino ang takot sa SMNI? Anong media entities ang mananatiling magtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Bakit natin kailangang ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon ng magpapaliwanag. Paano nangyari na naglabas ng show cause order ang NTC sabay bigay ng 30 araw na suspension? Nakapagtataka. Takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Takot ba tayo sa katotohanan? Unang-una, Senator Amy Marcos, walang takot sa SMNI. Di ba? Yung mga kabayang black nga, hindi takot sa SMNI. Walang takot sa inyo. Sino ba kayo para katakutan? Wala. Walang natatakot. Di ba? Anong media entities? Ay marami po. Bakit SMNI lang ba ang media na magbibigay ng magtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Ha? GMA7, TV5. Di ba? Yan ang mga malalaking media entities. May mga social media influencers and bloggers. Sa social media, pwede kang magpahayag ng pamamahayag at pananalita at pag-iisip. Walang sumisipil. Ibig ba sabihin, ang kapatid mo ay isa ng diktador? Baka yung puon mo, baka yung inuidolo mong anak ni Beelzebub, ang diktador. Di po ba? Sino ang takot sa SMNI? Baka kayo lang. Ba't kami matatakot sa SMNI? Sino ba sila? Di ba? Sinuportahan ko pa nga yan eh. Ako gustong-gusto ko nang magapi itong mga teroristang grupong CPP, MPA, NDF. Dahil nais ko ng katiwasayan at kapayapaan sa bansa. Magkaisa. Pero kayo ano? Ang SMNI is not a nation building. It is the pace of nation dividing. Sumobra po, naging palalo, sumobra sila. Kasi feeling nila sila pa rin ang nasa power. No! Iba na ang nasa pwesto ngayon, Marcos kapatid mo. Pero ang sinusuportahan mo ay isang diktador. Ayaw nga ng kapatid mong maging diktador, pero ikaw, Amy Marcos, ay isang diktador. Di po ba? Bakit kailangan ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Ano ba ang dapat sang-ayunan? Sang-ayunan namin yung fake news? Sang-ayunan namin yung pagmumura
at pag-aakusa ng walang ebidensya? Ayun ba ang gusto mo? Textbook yan ng diktadorya eh. You want us to believe you and follow whatever na anong ginagawa ninyo dyan? Di ba? You are disseminating false information. Yung grupo na yan, they are disseminating a narrative about this people or group without vetting it, without proper research, without evidence. O yung sinabi ng poong mong anak ni Beelzebub na si Digong, the most rotten institution, nasaan ang ebidensya? Sinabi lang, oh, may ganito kayo, may ganito kayo. Bakit niya alam? Alam niya pala nung time niya rin yan. Bakit hindi niya inayos? Di po ba? Tapos you want us to sumang-ayon sa inyo? To kampi-kampi you? To believe in you? So, ibig sabihin, tatakpan na lang namin ang aming mata sa katotohanan? Ganun po ba? Pipiringan nyo kami? Kami ang susupalan nyo? Bubusalan ninyo? Classic textbook dictatorship yan. Hoy, Jaime Marcos. Di ba? Hindi lang daw po binigyan ng pagkakataon na magpalipanag. They have given a chance. Di ba? They will be given a chance also. Di ba? January 4 nga eh. Mag-uusap-usap sila, magpapaliwanag, hihingin ng kanilang panig po. But for the meantime, no? Parang preventive suspension para hindi na sila makapagpalaganap pa ng maling impormasyon. Settle it down kasi mainit. Di ba? Hindi naman pinasara, hindi naman ni-revoke ang franchise eh. They will be given a chance. Di ba? Nagtataka ka? Kasi bakit ka nagtataka? Nagbubulag-bulagang ka. Nagbibingi-bingihan ka. Di po ba? Pero hindi ka nagpipipipipihan o nagpipipipihihan ka sa mga maling ginawa-gawa nila. Di ba? Pagdating sa mga Duterte kay Quiboloy sa SMNI, isa kang pipi, bulag at bingi. Jaime Marcos. Huwag kang magtaka. Ang nakakapagsalita lang na nakakapagtaka ay dahil ayaw mong tignan. Ayaw mong dinggin at ayaw mong magsalita. Ngayon ka lang magsasalita kung meron nang naganap na hindi maganda sa kanila. Di po ba? Kayo mga kababayan, tama o mali ang ginawa ng NTC? Nako, paano is-settle down? Ngayon ang tanong, tama o mali itong sinasabi ni Senatora Jaime Marcos? I will not call her ate ng bayan because she doesn't represent the ates ng bayan. She represents only one family. Kaya huwag kayong magbulag-bulagan. She only represents one group. And what is that? The Duterte's group. She also manifested that one. Kaya she doesn't represent the bayan. Huwag niyong gaguhin ang mga ate na talagang may mga pagmamahal sa pamilya. Ito, hindi niya mahal ang pamilya niya. Di ba? Sabi niya, kung mapipili lang ang kamag-anak, di ba? Iba ang pamilya nito. Isang grupo lang, Duterte lang ang alam nito. Hindi ito Marcos. Di po ba? Takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Ano ang kinatama ng SMNI? Kung tama ang SMNI, sana wala nang Makabayan Black. Sana nakakulong na si Castro, si Manuel at Brosas. I am not defending these three idiots. Ayaw ko din sa mga yan. Kasi rin yung mga yan, enabler din yan ng divisiveness. Pero, itong parehong gumagawa ng divisiveness, sila ngayon na nag-uumpugan. Ngayon, damay tayo. Di po ba? Paano? Itong isa na to, itong grupo ni Marcos at itong Jaime Marcos na to hindi po to yung ating pinipitagang Marcos. Ito, no, itong biatch switch na itong Jaime Marcos na ito at Duterte, no? Nation building ba at Quiboloy? Hindi. Divisive din kayo. Itong makakaliwang grupong Makabayan Black and their cohorts, divisive din.
Nadadamay ang taong bayan. Dahil sa inyo. Puro kayo lang, mga selfish kayo. Huwag niyong idamay ang taong bayan sa palagi niyong pananalita because you don't represent the majority of the Filipinos. Ano ang takot ba sa katotohanan? Takot ba sa SMNI? Anong kinakatakot? Tama ba ang SMNI? Kung tama kayo, kung tama kayo, inuulit ko, wala na yung 3 bugok doon na itlog sa Kongreso. At wala na rin yung sinasabi yung mga MPA kung sino pa sila sa Kongreso o sa Senado. Wala na. Dapat nung panahon ni Duterte, nalinis na yan. Dahil nandyan na mayagpag ang SMNI. Di ba? Biruin nyo, powerful si Duterte, hindi niya nasolve yan. Tapos ngayon, magngangak-ngak kayo. Nabalikan kayo eh. Di ba? Dati sila naging defensive. Ngayon, kayo na ang defensive, sila ang offensive. O paano yung kaka-counter yan? Ang tinitira nyo ngayon, yung speaker, na mismong pinsan mo, kasi iniisip nila, huhudasin ni Martin si PBBM kasi may history po eh, di ba? Yung pinsan, hinudas yung pinsan. O ganun din ito. Tingnan mo, si Amy. Classic textbook, di ba? Naghuhudasan silang dalawang magpinsan. Yan lang yan. Takot ba kayo sa katotohanan? Hindi. Hindi ako takot sa katotohanan, pero masakit tanggapin ang katotohanan na ikaw ay isang, ayaw mo sa kamag-anak mo. Mas kakampihan mo ang Duterte. Di po ba? Masakit yan. Hindi kami takot sa katotohanan. Ano ang katotohanan na gusto mong ilantad? Ilantad mo ngayon, tatanggapin namin. Sasabihin mong, hate ko ang aking pamilya? Alam naman namin. Di ba? Na ayaw ko sa mga kapatid ko? Okay lang. Kami nandiyan naman kami. Tatanggapin namin sila. Kasi mas rasyonal pa sila kaysa sayo. Di po ba? Walang takot sa SMNI. Walang takot sa katotohanan. Kayo ang takot sa katotohanan kasi bakit? Ayaw niyong malaman na si Quiboloy ay isang huwad na propeta, na isang huwad na anak ng Diyos, na si Quiboloy ay wanted sa FBI. Di po ba? Yun ang dapat nyong tanggapin. Ayun ang katotohanan. Kayo ang takot sa katotohanan na sinabi ni Eric na mali yung source niya pero pinangalandakan niya pa rin, pinagmamalaki niya. Kayo ang takot sa katotohanan kasi ayaw nyong sabihan si Eric Celis na ibigay yung source niya. Tama, mali. Kayo ang takot sa katotohanan kasi hindi nyo nagapi yung inyong kalaban dyan na Makabayan Black. Natalunan kayo. Ayaw nyo pang aminin. Kasi kung nagwagi kayo, wala na ang Makabayan Black at mga progressive groups. Nakalaban ninyo, sabi nyo may link sa mga teroristang grupong MPA. Diba? Ayun ang katotohanan. Failure din. Mga gunggong. Tapos sinuspindi lang, hindi naman pinasara para lang ma-cool down, no? Tinutulungan pa nga kayo, pero hindi. Tapos yung mga meanings ninyo, you are trying to twist that all of this debacle, all of this persecution kuno, dyan sa inyong istasyon at kay Quiboloy at kay Duterte, ay kagagawan ni Martin na mismo mong pinsan? Hindi mo man lang mapagtanggol ang pinsan mo, ilabas nyo ang katotohanan na si Martin ang may kagagawan ng lahat ng ito. Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang ebidensya sinabi ni Martin sa kanyang mga kasama sa Kongreso na, sige, imbestigahan ninyo, ako ang bahala sa inyo. Nasaan ang ebidensya na si Martin ay kakampi ng mga makakaliwang grupo? Huwag niyong ipakita sa akin yung picture lang na kausap niyang Makabayan Black. Di po ba? Oh, ano? Kung picture lang ang labanan, bakit may picture si Badoy at nung NDF, sila Halandoni? O sino ba yung nagbuo ng NDF na yon? O di ba? Kung yung picture lang ang basehan. So therefore, si Badoy kakampi ng MPA o nung NDF? O di ba? Kung yun lang panuntunan natin sa katotohanan. Walang takot sa katotohanan, Senatora Amy Marcos. Ang katotohanan, ibigay nyo sa amin na ang lahat ng may kagagawan na ito na persecution sa SMNI ay si Speaker Martin Romualdez. Ganyan na naman ang tinutumbok mo eh. Di ba? Ang tinutumbok mo ay ang pinsan mo. Kasi bakit? Masakit tanggapin
no, ang katotohanan na hindi swak na swak sa pagka-presidente sa 2028 na mananalo si Tamil Mel. Kasi ngayon nabubulatlat ang kanyang kahinaan, ang kanyang kapagiging biyats, ang hindi makapagsalita ng tuwid, walang salita, statement sa West Philippine Sea na ginagago ng mga China ang mga kababayan nating mga mangingisda at mga personnel doon. Anong kagaguhan ang ginagawa ng China sa ating kalikasan sa tubig natin sa West Philippine Sea? Ni hindi nga kayo makapagbigay ng statement. Di ba? Wala. Kaya ako kayo tinawag na Tamil Mel, the Tamil Mel Biatch Twin. Wala po, mga kababayan. Kaya wag mo kaming sasabihin na sino ang takot sa SMNI. No, we're not afraid. Hindi tulad ni Quiboloy na nagtatago sa sayan ng Pilipinas na hindi kayang harapin ang kaso dito sa Amerika. Wanted nga yan eh. Di ba? You have the audacity, lakas ng loob mo na magsalita ng ganyan. Sino ang takot sa SMNI? Sino ang takot sa katotohanan? Ikaw ang takot sa katotohanan. Senadora Amy, tatapang yung magsalita pero hindi nyo naman matanggap ang katotohanan. Di ba? Na ang katotohanan na ang dinidepensa mo ay mga kriminal. Na ang dinidepensa mo ay mga manyak. Mga walang moral values. Senatora Amy, ganyan ka ba? Nagtatanong lang. Kasi sabi nila, birds of the same feather flock together. Magsasama-sama. Di ba? Parang yung nakikita ko po dito sa kabukiran. Yung mga ibon. Habang nagdadrive ako, makita ko sila. Yung mga ibong puti nandito. Yung mga ibong itim nandito. Hindi man lang sila hi, beshi-beshi. Wala eh. Kaya ganun po. Itim sa itim. Pula sa pula. Puti sa puti. Green sa green, ayan po. Si Amy Marcos, hindi Marcos yan. Utak, ano yan? Utak divided po yan. On the left side, nothing is right. On the right side, nothing is left. O yun po yung utak niyan. Diba? O eto pa, mga kababayan, no? Yung mga nagsalita dito, yan. Yung mga senador na to, o si Chis Escudero. Ha? While the NTC under its rule may for good cause suspend a certificate authority to operate on any grantee for 30 days, if in its judgment it is necessary to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to the private interest. It should specify what serious and irreparable damages will be caused by the continued operation of... O yan, eto si Chis Escudero, may katwiran naman siya. Sinasabi niya lang, no? Ine-explain niya lang sa atin. Base po sa aking pagkakaintindi dito. Sinabi po yan, Chis Escudero, they adopted the resolution 189, which adopted the resolution 1499 of Representative Mig Nograles. And Representative Mig Nograles, ayan, yung sinabing mga violation ng SMNI. So, yung sinasabi dito ni Chis Escudero na ang NTC ay may karapatan. Pero dapat ipinaliwanag ng NTC. Kaya nga po eh. Diba? They cited the House Resolution 189, hindi po 1499. Basa-basa din. Diba? At the same time, they are given a chance to meet with them on January 4th after lang nung holiday. Tama, mali. Oh, itong si Escudero mukhang gumigit na. Well, tama naman yan. No? This clarification specification is necessary to avoid allegations of simple harassment and curtailment of press freedom to prevent a chilling effect on critics of the administration and a media in general. Okay lang yan. Ako, sawang-sawa na sa palagi nilang sinasabing press freedom, press freedom. Ganun po yung sinasabi palagi nung mga nako-corner, mga naiipit na gumawa ng kamalian. Mali na nga, nag-i-invoke pa ng press freedom. Na mali na nga, nag-i-invoke pa ng sotolo. O ayan, sa kakasotolo ni Celis, isang soto ang nag-suspend sa kanila. Siguro sabi nila, gago ka. Lolo-lolo ko yan Bakit mo ginagin? Diba? Kamag-anak ko yan Binababoy mo ang pangalan. O eto ka. Sampalin kita ng suspension. O eto naman. Sabi ni Senator J.B. Ejercito, the show should be suspended or disciplined, but not the network itself. I still believe in freedom of expression. Oy, JB, ulitin ko, nakita mo ba to? Ayan. Nakita nyo to?
Ayan, ulit. Oh, dalawa na yun. Ano kaya si Bato? Ano kaya sasabihin niya? Di ba? Oh. Mukhang nagtatagumpay si Celis eh. No? Sa bagay, karapatan naman nila yung magsalita, magbigay ng opinion. Pero kung ako naman, sabihin ko na lang, gayahin ko na lang si Sarah. No comment. Para hindi ka na mapulaan. Hindi naman kinocurtail ang iyong freedom. It is your choice. O si choice nilang magsalita. So, nasa limelight na naman sila. Kailangan magpamedya, makilala. Ay, senator pala yan. Di ba? Nagtatagumpay po si Celis. Bakit? He wants the Congress to be divided. Ang ganda ng samahan nitong dalawang to. Di po ba? Nagkakaisa sila sa mga bills na pinapasa. Di po ba? Pero mas maraming nagawan trabaho ang House of Representatives. How many LEDAC bills, yung priority bills ng Pangulo, ang inaksyonan nila, ang pinasa nila? Natenga nga lang yan dyan eh. Ano ba yung sabi ni House Speaker? 60 yata na bills na galing sa kanila na itenga sa Senado. Kasi bakit? Panay lang ang hearing nila, Rapitol po. Ito namang si Migs Zubiri, ayaw yung, yung mga ewan ko dyan kay Migs. Ano sa utak din yan, no? So, wala naman pong ng freedom of expression, Senator JB, no? Hindi pinipigilan. Pero because of this violation, in-explain naman sa'yo ni Escudero yan, no? Di ba? Kailangan i-explain ng NTC bakit ganun yung action. O darating sila dyan sa January 4. O meron na, baka binigay na dun sa letter. O, basahin nyo yung letter, yung statement ng NTC, kayo naman, no? May mga media personnel naman kayo, bakit di kayo magbasa ng balita o pahanap nyo bago kayo magbigay ng statement na freedom of expression, ganito, ipararabol. Iparapol mo na lang, putang ina. Napapamura tayo mga kababayan. Eto na, punta na tayo dito sa inyong iniidolong napakatalino, napakataba ng utak na senador. Your number one senator, wonderful tonight, Robin Padilla. Bakit mga kababayan? Tignan nyo po yan. Tingnan nyo yan, larawan na yan. Nasa kanyang Facebook page po yan. La Solaridad. Mga kabataan, alam nyo naman siguro yung La Solaridad na yan. Yung La Solaridad na na-establish sa Spain. Bigyan lang kayo ng history. No? Ayan sabi dito, was organization created in Spain on December 13, 1888, composed of Filipino liberals exiled in 1872 and students attending Europe's universities. The organization muna siya, aimed to increase Spanish awareness of the needs of its colony, the Philippines, and to propagate a closer relationship between the Philippines and Spain. Yun po yung kanilang layunin dati. Grupo yan. Organisasyon. The Solidarity. Para ipaalam kung ano po yung pangangailangan ng ating bansa na kung saan colony pa tayo ng Spaniards. Pero kalaunan, ginamit na po ito bilang isang newspaper. Nagkaroon po sila ng newspaper. Ayan o. Headed by Galiciano Apacible, it also issued a newspaper of the same name which was published in Barcelona, Spain in February 15, 1889, a year after it was created, no? Diba? It was edited by Graciano Lopez. Kilala niyo yan. Si Lopez Hayina, and later on by Marcelo H. Del Pilar. Pinalitan po ni Del Pilar si Hayina bilang editor, Ang nilalaman po ng newspaper na ito ay ito. The social, cultural, and economic conditions of the colonial Philippines were published in La Solidaridad. Its speeches of the Spanish liberals about the Philippines were also featured in the newspaper. Mga members po dyan, nandyan si Jose Rizal, Antonio Luna, si Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Dominador Gomez, si Pedro Paterno, si Regidor, lahat po ng alam nating karamihang mga bayani nandito kasi this is a newspaper, a publication, aside from an organization dati. Diba? Ginamit na nila ito noon para ipahayag yung kanilang mga saloobin, no, na pagmamalabis ng mga praile mostly. Pero ito, yung isa sa mga ibang mga nais nitong pamamalita na ito.
It pursued desires for representation in the Cortes o yung korte. Abolition of censure, ito yung gusto ni Robin. Kasi sinesensor po tayo noon, di ba? Talagang oppressed tayo nung panahon ng Spaniards, lalo na ang mga praile noon, yung mga praibutod. No? Andiyan po lahat yan na. Ito ngayon ang ginamit ng mga Kastila noon para po hulihin sila Jose Rizal. Ginamit po yan kasi nakakuha daw silang mga ebidensya sa kanilang mga sulat, ganyan. Alamin niyo po yung history nito. Ngayon, ginamit ni Robin yan. La solidaridad. Yan sabi niya. Huwag nating kalimutan ang pinagmulan ng malayang pamamahayag. Ang unti-unting pagkitil sa mga karapatan ng pagpahayag, ang SMNI ay pagyurak sa ipinaglaban ng ating mga bayani. Ang konstitusyon ay malinaw sa pagbibigay kalaya ng magpahayag at ng pananalita. Ang ipinagbabawal ng konstitusyon ay ang pagiging rebelde sa gobyerno at ang pagpapalawak ng karahasan na kumitil ng buhay at ari-arian niya na siya ring umano ang nilalabanan ng SMNI. Bakit ka gagamit ng La Solidaridad, Mr. Robin? Bakit ang hilig mong gumamit noong mga 1800s na panahon pa ng Kastila? Mind you, iba po ang panahon ngayon sa panahon noon. May sarili na ba tayong konstitusyon noon? Colony pa po tayo, colonial tayo noon, colonial period. Ang La Solidaridad ay isang organisasyon at isang publikasyon na nagbibigay, nagsusulat ng mga hinaing, ng mga saloobin ng mga oppressed Filipinos. Wala pa noon ang freedom. Kasi we have been colonized. Huwag nating i-compare yun noon kasi iba po ang ipinaglalaban natin noon. We are fighting for our freedom and our rights against the colonizers, Spaniards. Inapi na ba ang SMNI? Are they being persecuted? Are they being rounded up by the authorities or by Martin Romualdez or by the Congress? Pinakulong lang si Celis because he is defiant. Pinakulong si Badoy because she was found out lying. And then you will compare the situation of this network and these two freaking idiots to these heroes. Sa tingin mo, hero ang SMNI and these freaking idiots? Fake news peddler? Si Quiboloy? At si Duterte? Malayong malayo po ang naranasan ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani nung panahon nila. Because they don't have freedom that the Constitution stipulated. Wala. Gagamit ka ng isang organisasyon o newspaper na ang layunin ay labanan ang maling gawain ng mga colonizers. Bakit? Sa tingin mo mali ang ginagawa o ginawa ng Kongreso? Na wala silang mandato? Kayo sa Senado, di ba, in aid of your legislation, gumagawa kayo ng hearing? Di ba? You are of the same. Tapos nagsagawa ng hearing, nagdesisyon, at yung mga ahensya na may karapatan, disiplinahin ang mga nagkakamali, ang mga defiant, ikinakastigo ninyo. Walang nagsusupil ng kalayaan ng kanilang pamamahayag. Wala. Di ba? Kasi kung susupilin sila, anong klaseng meron tayo? Diktadorya. Ngayon, wala tayong pinagkaiba sa mga colonizers noon. Kulang na lang hagupitin sila ng latigo.
Ang hilig mong gumamit nitong ating mga sinauna, lalo na si Andres Bonifacio. Kung buhay lang si Andres Bonifacio, baka tinigpas ka na. Huwag mong magamit-gamit ang pangalan ko, baka sabihin ni Bonifacio, iba ang ipinaglaban ko sa pinaglalaban ninyo. Hindi ko kapwa Pilipino ang kalabang ko. Baka yun ang sabihin sa'yo ni Andres Bonifacio. At baka sabihin din sa'yo ng mga manunulat ng La Solidaridad na hindi kapwa Pilipino ang kalaban namin. Wala pa kaming pinanghahawakang konstitusyon noon na pag-aari ng Republika ng Pilipinas. Mali ka dito na naman, Robin. Sa katabaan ng utak mo, no? Ang laman ay yung pang mga 1600s, 1700s, 1800s. Kami, nasa digital world na, baka may flying cars na ikaw gumagamit pa ng kalesa? Ang layo mga kababayan eh. Nag-cite ka pa ng kung ano sa Constitution, wala nga eh. Wala. Bakit hindi mo ngayon ipatawag? Ipatawag mo. Ha? Yung kapwa mo nga mambabata, sinayupak ka. Wala kang alam talaga. Napakabobo mo. Isa-cite mo ang La Solidaridad. Nabubulol ako mga kababayan. Oo. Ang SMNI, matapang dahil sila ang nag-ano ng mga rebelde. Pero dapat, bigyan nila ng katotohanan, ng ebidensya, hindi lang yung sa bunganga. Ayun naman pala, bakit hindi na lang i-report sa authorities yan? Diba? O baka katulad din kayo ng mga makabayang black, makakaliwang grupo na puro naratiba na lamang na walang ebidensya. Diba? Tapos gagamit ka nito, nakakahiya naman kay Jose Rizal. Nakakahiya kay Del Pilar. Sino pa ba yung isa dito? Pasensya na, mga kababayan, hindi ko makita kung sino tong isa, no? Itong mga to ay tunay na bayani na lumaban sa mga colonizer, sa mga mapang-api. Sa palagay mo, inaapi ang SMNI? Hindi. Sila ang may kamalian dahil sa pamamagitan ni Celis, sa pamamagitan ni Duterte. Di ba? Ngayon, nung tinatama lamang sila, sasabihin nyo, sinusupi lang karapatan nila? Paano yung karapatan naman nung mga ginago nila? Lalong-lalo na ang House of Representatives. Di po ba? Sabi nyo lahat ng tao may karapatan. Ayan. Ini-enjoy ninyo ang karapatan ninyo. How about the rights and freedom of the others na binabalaura ninyo? Bubo. Tanga talaga tong Padilla na ito. Ba't kasi nanalo pa ito? Nagsisisi rin mga kababayan eh. Ikinampanya kasi. No? Kala ko may gagawing mabuti pero hindi pala. He manifested na pinatakbo lang siya ni Duterte. Yun ang amo niya. Kala natin makabayan para sa bayan. Hindi pala. Para sa SMNI, para sa Kibuloy, para sa pamilya Duterte. Pare-pareho sila nila Aimee. Birds of the same feather talaga sila. Hindi po para sa sambayan ng Pilipino, kundi sa iisang pamilya at grupo lamang. Ayan lang ang tandaan ninyo. Hindi na makaulit ito. Mokong na ito. Di ba? Kibuloy wanted. Robin may record. Di ba? Pare-pareho eh. Mga utak kriminal. Ang taba ng utak talaga. Di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.